while we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. And what He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Tis so sweet. Ooh. Tis so sweet. Magandang araw po sa inyong lahat. Malugod ko pong binabati ang bawat isa sa ating prayer covenant ngayong umaga. Kahit magkakalayo tayo, nagkakaisa tayo sa pagninilay sa salita ng Diyos. Ngayong araw, buksan natin ang ating mga puso at isipan upang tanggapin ang kanyang mga aral at biyaya. Naway maging inspirasyon at lakas ang ating devotion ngayong umaga sa gitna ng ating mga kinakaharap. Ang title po ng ating devotion ngayong umaga ay Why Seek Jesus? Why Seek Jesus? So, ang ating talata po ay matatagpuan sa aklat ng John, Kabanata 6, talata 24 hanggang 29. Ito po ang sinasabi. Kaya nang makita ng karamihan na si Jesus ay wala roon, ni ang kanyang mga alagad man, ay nagsisakay sila sa mga daong, at nagsipa roon sa Capernaum, na hinahanap si Jesus. At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang dagat, ay kanilang sinabi sa kanya, Rabbi, kailan ka naparito rito? Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi sapagkat ako'y nakakita ng mga tanda, kundi sapagkat kayo'y nagsikain ng tinapay at nabusog. Magsigawa kayo, huwag dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing nananatili sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang tinatakan ng Diyos
sa makatwid bagay ang Ama. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan, yaong kanyang sinugo. So pinagpala po tayo sa pagkakabasa ng ating banal na salita ng ating Panginoon. Sa mga talatang ito ay pinapakita ni Jesus ang tunay na layunin ng paghahanap sa Kanya ng mga tao. Hindi lamang dahil sa mga tanda at himala, kundi dahil sila'y busog mula sa tinapay na kanilang kinain. Tinuturo ni Jesus na ang mas mahalagang pagsikapan ay ang pagkaing nananatili sa buhay na walang hanggan na ibinibigay ng anak ng tao. Ang gawaing ito ay ang pagsampalataya kay Jesus na siyang isinugo ng Diyos Ama. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong nahuhumaling sa mga material na bagay at may temporal na mga pakinabang. Naway matutunan natin na higit na magpahalaga sa mga bagay na may pangmatagalang halaga, lalo na sa ating pananampalataya kay Jesus. Ang pagtitiwala at pagsampalataya sa Kanya ang tunay na gawain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Maglaan tayo ng oras sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at sa pag-aalaga ng ating relasyon kay Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa inyong mga salita na nagbibigay sa amin ng tamang gabay sa buhay. Patawarin niyo po kami kung minsan masyado kaming nakatuon sa mga material na bagay at nakakalimutan namin ang mga mas mahalagang aspeto ng aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami na laging hanapin ang pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan. Patuloy niyo po kaming patnubayan at palakasin ang aming pananampalataya sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.